Ilang ulit mo nang sinabi ang mga salitang, "I'm too old for that." Di ko na kaya yan, matanda na ako. Ayaw ko na makialam. I'm out for that. Alam nyo, ang mga salitang yan ay hindi lamang yan balakid o nakakapanghina ng kalooban, kundi yan ay parang bakod o parang dingding na humahadlang para wag tayong magkaroon ng pag-asa o para hindi tayo magsaya o sumaya o para hindi tayo lumago. Magandang umaga po. Ako si Doc Rome Barrios na Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa programang Simula ang Usapang Senior. Walang baliw, pagpapalam, walang tigil. Dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Tanghabag mong biyaya, bagong umaga. Magandang umaga po. Purihin po ang Panginoon. At narito naman ang bagong araw, bagong aral, at bagong pag-asa mula sa ating Panginoon. Ito po ang programang Simula ang Usapang Senior na sumasa inyo tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Welcome po sa ating lahat. At matutunghayan din po ang programang ito sa ating Facebook at YouTube channels. I-type lamang po ang Adventist World Radio Manila. So, kumusta na po kayo? Ano man po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon, kung kayo man ay nasa lansangan o nasa kalsada o nasa daan o nasa inyong hanap buhay o kaya nag-relax kayo sa inyong bahay, ang programa pong ito ay mabuting kasama at magandang kaibigan. May mga nais po akong batiin sa araw na ito na sila ay sumusubaybay sa atin. At sila ay nais magpabati. Okay? Ang lahat ng mga kaanib, unang-una, kaanib ng Federation of Senior Citizens Association ng Silang Cavite. At congratulations po sa ating bagong head ng Office of the Senior Citizens Affairs ng Silang Cavite, si Ginang Santi Carranza. Congratulations po. At gayon din, nais kong isama ang mga association chapters, no? Katulad ng Morning View, Subdivision, pati na mga seniors natin ng Philippine International Church sa campus na Adventist University of the Philippines. Good morning po and welcome. Gayon din, ang ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay sa ibayong dagat, particularly sa USA. Binabati ko ang lahat ng miyembro at mga kaanib ng International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA, sa pangunguna ni Elder Rudy Clamohoy at Pepito Fuentes. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagpalain po ang inyong mga kaanib at lahat ng inyong gawain. Gayon din, binabati namin ang mga kaanib ng Naperville Remnant Philam Church. At ito ay sa pangunguna ni Elder Meg Garcia. Magandang umaga po and regards to your family. At nais ko rin batiin ang aking kapatid na nandyan ngayon sa Illinois na si Pastor Sam and Rina Barrios and family. Okay.
Magandang umaga po. God bless. At ngayon po ay ang ating mga programa po ay bukas po sa inyong mga kahilingan, sa inyong mga nais ipaabot sa amin na mensahe. Text or call 0917-1742-777. Gayon din ang 0918-944-7891. At sa araw na ito, ating tatalakayin ang tungkol sa senior health, senior wisdom, meron din tayong senior humor, meron tayong grandpa jokes ngayon, at of course, ang ating pinaka-editorial, no, ang bagong simula. Kaya wag po kayong mag-aatubiling tumawag o mag-text sa amin sapagkat po welcome kayo sa inyong mga kahilingan. Kung meron kayong mga prayer requests, may mga pagbati sa inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan, wag po kayong mag-atubiling tumawag o mag-text sa atin. Higit sa lahat po, nais ko pong linawin na ang ating programa ay hindi lamang po talaga for senior. Ito po ay para sa lahat. Sapagkat kung kayo ay may mga mahal sa buhay, ang inyong mga magulang, lolo, lola, tita, tito, mga kaibigan, at kung kayo ay caregivers, ang programa pong ito ay inaalay namin sa inyo. Ito ay pangbuong pamilya at buong pamayanan. So, diyan lang po kayo, huwag kayong aalis. Magbabalik po agad ang simula. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Apo, halika. Abay, kanina pa kita hinahanap. At may gusto ako itanong sa iyo. Ano po yun, Lolo? Sagutin mo ako. Anong bagay ang may 4 na paa, ngunit walang buhay? Lolo, bugtong pala yan eh. 4 na paa, walang buhay, Lolo. Tisilya. Hindi. Hindi po. Di mesa. Ako, Apo. Yan siya sa ilalim ng mesa. Ang aso mo, patay na. Muli pong nagbabalik ang programang simula dito sa AWR 89.1 FM. At ngayon po ay dadako tayo sa ating senior health pangkalusugan. At ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa ating pinag-usapang new start, no, yung mga natural doctors natin. At ito yung doctor rest, okay? Pagpapahinga. At particularly, pag-usapan natin tungkol sa sleep o pagtulog. Alam nyo, sabi nila, ang tunay na pagtulog daw sa gabi o pamamahinga, yung talagang may mapayapang kaisipan, yung nakapahingang yung pag-iisip. Wala kang iniisip at wala kang daladalang suliranin o daladalang worry, no? Ayun po ang tunay na sleep, okay? At alam natin, meron tayong mahalagang meron tayong tinatawag na 3-2-1 rule pag tayo matutulog sa gabi, okay? Ayan po yung pag-usapan natin. Yung 3-2-1 rule, ang ibig sabihin nun ay hours yun, hours before bed, okay? First, 3 hours before bed, dapat po ay wala na tayong pagkain, wala na alcohol, wala na po tayong
kakainin, no? Dahil para meron ng panahon ang ating katawan na magpahinga simula. Kaya that's 3 hours before bed. 2 hours before bed naman, dapat no more work. Pati ho exercise, wag na kayo mag-exercise kasi napag-aralan natin na kapag tayo nag-exercise bago matulog, ay nako, magiging ano po, mapapagod po yung ating puso at tumataas po yung ating blood pressure, ganun din. Tapos nagde-dehydrate tayo dahil napagod tayo. Kaya ang maganda po ay 2 hours before bed, wala na po tayong physical activity, no? Lalo na yung exercise. At ang 1 hour before bed, ito ang gusto kong bigyan natin ng emphasis ngayon sa ating usapan, no more screen time. Ano po itong screen time? Ito po yung mga screen na ating cellphone, na ating iPad, na ating mga computers, television. O, ayan po yung screen. Kasi detrimental po ito sa pagtulog, itong mga screen. Pag-usapan natin yan. Ang bawat o ang bawat tao na may edad ay nire-require ng 7 or more hours of sleep per night. Okay? And actually, ni-recommend nga nila 7 to 9 hours recommended range for most adults ages 18 to 64. Pero pag younger, mas bata sa 18, ay mas mahaba dapat ang tulog. At may kasabihan sila, no, na lalo na sa mga nagkakaedad. Sabi nila, ay kasama yan sa sa old age, kulang na maikli na matulog, maaga na gumising, kulang na ang tulog. Huwag po ninyo yung paniniwalaan. Hindi po yun totoo. Sapagkat kahit na po tayo nagkakaedad, ganun po pa rin po ang kailangan ng ating katawan para tayo ay magkaroon ng normal na, na kalagayan na sa ating katawan. Although, no, as you age, talaga pong maraming sleep interruptions dahil minsan ay may mga pagbabago nangyayari sa ating sa ating pangangatawan. Pero as far as yung length ng pagtulog ay ang sabi nila umiikli pag tumatanda, ang nababawasan ang oras ng pagtulog. Ang totoo po niyan, kung nabawasan man siguro mga 30 minutes lang, mas konti sa mga younger. Kaya po, wag po nating isipin na kapag tayo ay tumatanda, wag ko ninyong tanggapin nyo another self-talk na mali yun, no? Na okay lang na hindi tayo masyado matulog. Ang sekreto, turo sa amin, no, na kapag ikaw ay may edad na tapos nagigising ka, no, in the middle of the night or very early morning, 1 o'clock, 2 o'clock, ang gagawin po ninyo ay wag po kayong babangon, no, kung maaari as much as possible. Pero ang gawin niyo lang po ay manatili kayong nakahiga, pikit ang mata, huwag mag-iisip, huwag hahawak ng kahit anong gadget. Basta patuloy lang pong nakahiga at pumikit. At mapapansin po ninyo, manunumbalik po inyong pagtulog. Ayun po. Kasi ang problema kasi na iba, pagkagising ng alanganin, no, ay babangon na at mag-iisip na ng mga gagawin. Hindi po yun. Kailangan lang po nating ituloy ang tulog. Kasi kailangan pa nating magpahinga na mas mahaba. Ayun po. At ang pinag-uusapan natin tungkol sa screen time, ito yung mga talagang harmful sa ating pagtulog, yung screen na yan. Yung mga tinatawag na device po, na screen, ay nagpuproduce po yun ng blue light, no? Sinasabi. At ito yung part ng light spectrum
na aktibo na nakaka-distract nating sleep cycle. Sabi rito, stimulation of this part of the brain suppresses production of melatonin. Ayan po. Yung melatonin, ayun po yung ayun po yung nagiging clock natin sa pagtulog. Ayan po yung nag-schedule ng ating pagtulog at ayan din mag-schedule ng ating paggising. Siya po yung ating sleep regulator, pinaka-clock natin. At kapag po tayo na-expose sa blue light, no, na galing sa ating mga gadgets, ayan po ay nahihirapan na tayo na matulog at i-turn off, no, yung ating isip para matulog. Kaya yung melatonin na po ay natatalo, no. At sabi pa rito, studies show that blue light before bed may have negative effects such as trouble falling asleep and poor sleep quality. Even if you turn down the brightness of a screen, set it to dark mode, at kahit daw po pala i-set natin yung screen na yun, no, sa dark mode or use a blue light filter, screens can still keep you awake for more reasons. Kaya kahit sabihin mo, yung ito black na lang natin para hindi nakakasilaw, ganun din po, meron pa rin po yung epekto sa ating pagtulog. Maabala po ang ating pagtulog. Sabi rito, interrupts melatonin production. Falling asleep with your TV on means exposing yourself to blue light from electronics. Blue light exposure can affect your sleep quality by suppressing melatonin production. Melatonin is the hormone that regulates your sleep-wake cycle. Ayan. So, napakahalaga po yan. Sa ating pagtulog, dapat off na ang ating mga screen. Tandaan niyo yung ating 3-2-1 rule. 3 hours before bed, no more food or alcohol. Lalo na yung caffeine, no? Yung mga tea, coffee, wala at kung tutusin, dapat hindi tayo iinom na yon, no, before sleep, kahit pa hindi 3 hours. Actually, dapat midday wag na tayo uminom dahil talagang yung caffeine nun talagang may stimulate lahat ng ating mga nerves, mabubuhay tayo, kaya magiging gising tayo. And then 2 hours before bed, no more work nor exercise, and 1 hour before bed, no more screen time. So, shut off all phones, and then TVs and computers. Okay, 3-2-1 rule. At tulad na aking sinabi, na ang tunay na pagtulog, no, ay dapat sa isip, pagpapahinga ng isip. Kinakailang alisin lahat ng alalahanin at lahat ng mga, lalo na mga worries, no, kasi ayan po ang nakaka-interfere sa ating pagtulog. So, sana ay natutunan natin ang ilang payo tungkol sa ating tinatawag na healthy sleep sa gabi. Magbabalik po ang simula. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Muli pong nagbabalik ang programang Simula. Ako po si Doc Rome ng AWR 89.1 FM. Tandaan po natin ang programang ito ay sumasa inyo tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. Ang ating pag-uusapan sa ating senior wisdom, okay? Ibig sabihin ay pagiging matalino, no, na bilang mga senior ay yung pagkakaroon natin ng dignidad. Kasi nga po, kumaminsan ay
dahilan sa iniisip namin, I'm too old for that. Oh, matanda na ako. Para bang ayaw mo na, withdrawn ka na, parang ayaw mo nang ma-improve ang sarili mo. Tandaan natin, habang tayo'y nabubuhay, ay kailangan natin po ang tinatawag na bigyan natin ng importansya pa rin ang ating buhay para tayo ay patuloy na igalang, para patuloy tayong paniwalaan at pakinggan ng mga tao, lalo na po ng mga kabataan. Kasi kung magkamisan dahil sa iniisip natin na we're too old, no, ay hindi na natin naaasikaso ang ating sarili, ang ating pananamit, ang ating pangangatawan, no, ang ating kalinisan, lalo na, no, kailangan po ay patuloy pa rin tayong lumalago at patuloy tayong nag-aaral. At ngayon po pag-usapan natin yung salitang I'm too old for that, no? At ayan po ay isang sinasabi ko nga kanina na isa yan, hindi lang po yan basta pampahina ng loob. Ayan po talaga yung haharang, no, sa atin para tayo mabuhay, no, ng merong dignidad, no? Ibig sabihin meron tayong patuloy na ipagmamalaki at irerespeto ng ating kapwa. At isa diyan ay ang pagiging ano yung sinasabi natin last time, yung improve natin yung social natin, life, sa ating social interaction, yung social center natin, yung mga networking natin, yung ating pakikitungo. Alam natin kung magkaminsan bilang matanda na, may iwas na tayo sa masyadong maraming kaibigan, pinipili na lang natin. Okay lang po yun, pero wag po nating kalilimutan, no, na tayo ay merong aspeto na sabi nga no man is an island, na we are not alone. We're not supposed to be alone. Dapat tayo ay nakikisama. Sabi nga, we are a social being. We are in need of others. Kaya no man is an island. Okay. Maraming mga senior, actually ang isa sa mga kadalasan na ginagawa nila, yung nag-isolate sila, hinihiwalay nila yung sarili. Okay lang po yung ma-isolate, pero pag kayo na-isolate, kinakailangan meron tayong purpose para sa dapat po ay wag natin i-isolate ang ating sarili. Kung tayo man ay gusto natin magpag-isa, meron tayong tinatawag na solitude. Ayun yung solitude, ayun yung meron kang kapayapaan sa kaisipan, pero not to the point of becoming lonely, no? Ibig sabihin ay malungkot. Dapat po ay kung gusto natin mag-isa, solitude, na ibig sabihin ay mapayapa tayo, no? Spiritually at saka yung ating mind walang mga suliranin. Kaya yun po. At higit sa lahat, isa sa mga dapat nating asikasuhin yung ating mga habits, no, yung lalo na yung ating personal or hygiene, no, na ibig sabihin ay lagi rin nating tingnan ang ating sarili sa salamin at tingnan din natin kung ano na ba ang ating ating kalagayan ngayon physically, no? Kung meron tayong dapat ayusin, silipin po din natin kasi yan po ang magbibigay sa atin ng dignidad bilang senior or old age na mga citizens. Kaya dapat ay alagaan natin ang sarili. Unang-una, yung ating physical na kalinisan, okay? Ang ating pananamit, at higit sa lahat, lagi pa tayong ngumiti at lagi tayong masaya dapat, no? Kaya meron pang isang napakagandang payo sa mga seniors ay kinakailangan, kasi may mga senior talaga na
they prefer to be alone, no, 'di ba? Yung mga gusto nila kasi nilang tahimik, meron silang sarili silang freedom, no? Kaya nagsasarili sila. Pero kung minsan napakahalaga daw po na lalo na sa ating mga pagkain, no? Kinakailangan po kahit nag-iisa kayo, ang payo ay 'wag daw kayong kakain kung as much possible na nagsosolo o nag-iisa. At gayon din, kasi may mga senior din na tingin nila na hindi na nila kailangan mag-prepare ng kanilang meals, ng mga kanilang mga putahe dahil nag-iisa lang naman siya, sino para saan pa yung iluluto ko, ako lang naman mag-isa. Ang mahalaga po diyan, enjoyin po ninyo yung pagkain kasi yung pagkain hindi lang na po yan hindi lang po yan para mabusog ka. Ayan ay parang ritual, no, na 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 gusto mong ipadama, no, na mahalaga pa rin ikaw, na ibig sabihin parang kumakain ka na ikaw ay isang hari o reyna, tapos napaka-espesyal ng mga pagkain mo, gagamit ka ng mga pinggan na totoo at saka mga kubyertos. Wag po ninyong pababayaan yun dahil kinakailangan po maramdaman ninyo na kayo ay buhay. Ano ba ibig sabihin ng buhay? Kasi magkaiba po yung living at saka existing. Hindi lang po tayo dapat nag-exist, dapat po tayo ay nabubuhay, no? Kasi pagka-existing ka lang, basta lang humihinga ka at kahit na anong kalagayan mo, basta humihinga ka, nakakagalaw ka lang. Pero tayo po'y kinakailangang mabuhay at isa sa mga nakakabuhay sa atin ay yung ating mga habits, no, at ang ating mga pakikitungo sa kapwa at ang ating higit sa lahat yung pangangalaga natin sa ating katawan na tayo ay habang nabubuhay ay meron tayong dapat na ipagmalaki, no? Dapat nating ayusin sa ating buhay. At ayan nga yung ating pagkakaroon ng dignidad sapagkat yan po ay mahalaga lalo na sa paningin ng ating mga kapwa at paningin na rin sa Diyos. Paningin na rin at relasyon natin sa Diyos. Kasi mismo ang Panginoon ay gusto tayong maging isang mabuti at higit sa lahat inspirasyon dapat tayo, no, ng mga ibang tao din. Kaya yan po. Kaya bilang mga senior citizen, wag po natin kaliligtaan. Ayusin ang ating mga sarili. I-present po natin ating sarili na masasabi nating kaaya-aya, presentable, no? At higit sa lahat, para tayo igalang at para tayo ay patuloy na maging masaya. Kasi po pag tayo'y maayos, no, sa ating sarili at sa ating personality, lahat po ay sasama yan. Lahat po ng tao din ay magiging kaibigan natin at friendly sa atin at tayo ay parang ang pakiramdam natin ay fulfilled tayo. At talagang mararamdaman natin na tayo ay talagang anak na ating Diyos. Kaya po, wag po nating kaliligtaan. Sabi dito, age is not an ending, no? But a sacred unfolding. So tayo po ay we're not getting old, we are just ripening, nahihinog po tayo. At ayan po kasama dyan yung ating pagkakaroon ng patuloy na dignidad para tayo makatanggap ng paggalang at papuri at higit sa lahat para tayo ay maging karapat-dapat, no, na tawagin, no, na naging anak na ating Diyos. Sana po ay may natutunan kayo. Magbabalik po ang simula. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
dumako na po tayo sa ating prayer request. At sa araw na ito ay magkakaroon tayo na isang special na prayer para po dun sa ating mga kababayan na nasalanta, naging biktima ng katatapos na bagyo. Ang pangalan po ng bagyo natin may international name na Pungwong at local name na Uwan. At ayon sa mga ulat, no, sa ating mga balita ay merong mahigit na 200 buhay na nasawi dahil sa bagyong ito sa ating bansa. Kaya po hanggang sa ngayon ay marami pang lugar, lalo daw sa northern part ng ating bansa, na nararamdaman pa rin yung bahagi ng bagyong ito. Nararamdaman pa rin. Kaya nais ko pong magkaroon tayo ng special na prayer para po doon sa mga kababayan natin na nasalanta ng dumaang bagyo. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, ang gumawa ng langit at lupa, ang may-ari ng aming mabuhay. Maraming salamat sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan na hanggang sa ngayon, bagamat kami dumaranas ng mga pagsubok at mga trahedya sa kagawa ng kalikasan, nais namin amang ilapit sa inyo ang bawat isa sa amin na patuloy ninyong ingatan, kupkupin at pagpalain. Nais naming idalangin, Panginoon, ang aming mga mahal na kababayan, mga kapatid, mga kaibigan na patuloy ngayong nangangailangan ng inyong patnubay, higit sa lahat na inyong pagkalinga at tulong. Tulungan ang bawat isa sa amin na maranasan nawa namin ang pag-iibigan sa bawat isa. Maraming salamat sa mga pusong patuloy na tumutulong at patuloy na umaalalay sa aming mga kababayan at mga kaibigan. Maraming salamat sa mga pagpapala na ipinagkaloob ninyo at ginamit nyo sila upang maibisan ang kanilang mga paghihirap at mga pagsubok na nararanasan. Nananampalataya kami, Ama, na anuman ang mangyari sa amin at pinangahawakan namin ang inyong dakilang pangako na hindi nyo kami pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito at may panukala kayo sa amin. Kung nararanasan man namin ang mga trahedyang ito, nais namin amang pasalamatan kayo sapagkat pinaalalahanan lamang ninyo sa amin na kayo ay laging nagkokontrol na lahat ng bagay. Salamat po sa mga eksperyensyang ito at salamat din sa pagkakataon ito na ibinigay niyo sa amin upang may pahayag naman namin ang aming pagmamahalan sa bawat isa sa amin. Tulungan ang bawat isa sa amin na patuloy na manghawak sa inyong pangako. At sa oras na ito, nais din naming ilapit ang aming mga kapatid na humihiling ng inyong pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Hinihiling namin na tulungan ang aming kapatid na si Waylene Lorenzo, si Gemma Molina, at ang pagpapagaling sa aming mga kapatiran na sina Nelson Ganyola, Frony Villanueva, Samuel Patalinhog, Madel Decano, Lucy de Guzman, at iba pa naming mga kapatid na hindi namin nabanggit.
nais naming Amang, bigyan niyo sila ng pagkakataon na maranasan ang patuloy ninyong pagpapala at pagpapagaling. Ikaw ang pinakadakilang manggagamot sa lahat. At alam namin na bilang manlalalang namin, kayong nakakaalam ng kagamutan na anuman naming mga karamdaman. Bigyan sila ang bawat sa amin ng pagkakataon na patuloy kaming lumapit at tumawag sa inyong banal na pangalan at patuloy rin kaming manampalataya sa aming pamamagitan ng aming panalangin na inyong ibibigay at inyong nais ng inyong nais na mensahe ibigay sa amin. Nawa ay maunawaan namin at patuloy kaming manghawak sa inyo hanggang sa inyong kalawang pagparito. Panginoon, nais po naming muling itagubilin ang bawat isa sa amin at anuman ang aming kalagayan ngayon, ikaw ang nakakaalam at patuloy nawang ikaw ang siyang manguna sa aming mga buhay at ikaw ang maging sentro ng lahat ng aming gagawin at kaisipan. At higit sa lahat, linisin kami at patawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang. Ang lahat na ito hiniling namin, hindi sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Si Abraham Lincoln po ay kilala sa pangalang Abe, Abe Lincoln. At napakaganda ng kanyang karanasan sa buhay na maaari nating maging model. At ang karanasang yan ay tungkol sa kanyang pagiging pinanggalingan na mahirap, subalit nagsikap at nagpatuloy sa kanyang pananampalataya sa Diyos at hanggang siya ay maging successful. Napakarami po niyang failure sa buhay. Naging mahirap po siya at lumaki sa hirap at hindi halos nakapag-aaral. Hindi siya nagkaroon ng formal na pag-aaral nung bata siya dahil sa kahirapan. Subalit later on, dahilan sa kanyang masusing pagbabasa, pag-aaral, ay patuloy siyang natuto at patuloy siyang lumago sa kaalaman hanggang sa siya ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral at ayun nga, marami siyang dinanas pa na kahirapan at pagsubok bago po siya naging presidente o ika-16th president, take two, na kilala po siya bilang sa mga failures niya as a president bago po siya naging ika-16 na presidente ng Estados Unidos. Siya po ay among his failures ay nais kong bahagi sa inyo. Sabi sa isang article, President Lincoln had a disarming and engaging ability to laugh at himself. Ayun. Ibig sabihin, talagang healthy siya, mental ang kanyang mental health ay healthy, especially his own physical appearance. At saka nakakatawa siya sa sarili niya. Ayun daw pala ang sign na isang mentally healthy na tao na natatawa rin sa sarili niya. Sabi niya, nung kanya raw isa sa mga kadebate niya noon, sinabihan siya, ay two-faced ka, ibig sabihin doble cara ka, tao ka, sabi sa kanya. Kaya sabi ni Lincoln, huwag mo sabihin yan, pabayaan mo mga tao maghusga sa akin. Dahil kung dalawa ang mukha ko,
hindi ko gagamitin itong mukhang ito. Okay, sabi niya. Kaya napaka healthy ang kanyang attitude when it comes to yung mga ah, pagbabatikos, no? Pagbabatikos ng mga tao. At saka sabi nga may isa raw babae, no, na nagsabi sa kanya, "You are the ugliest person I ever saw." Sabi niya. Sabi niya. Kaya sabi niya, pasensya na po. Wala na po akong magagawa sa mukha ko." At sinabi pa rin ng babae, "Kung ako sa'yo, huwag ka nang lumabas ng bahay." Ayan po yung mga ilang mga kwento ni Abe na talagang masasabi natin na talagang very positive siya. Kaya although sabi rito, his likeness is widely recognized, Lincoln is not known primarily for his appearance, okay, but for his courageous stance for restoration of the Union and the abolition of slavery. At alam niyo po, kilalang kilala si Abe Lincoln, no? Siya po ang nag-alis, no, ng slavery. At diyan po kasi nagkaroon ng mga discrimination noon, lalo na sa kulay ng balat, no? Pag black ka ay ano ka, hindi ka parang secondary citizen ka lang. Pero yan po ang pinaglaban ni Abe Lincoln hanggang sa nagkaroon din ng mga civil war, tagal na civil war sa US at marami rin pong namatay, no? Pero naging matagumpay siya sa kanyang pagiging leader, no? Para alisin, no, yung slavery. Ano nga ba yung slavery? Slavery or para alisin ang mga pang-aalipin, lalo na sa discrimination tungkol sa kulay ng balat. Ayan po ang kanyang naging misyon na panagumpayan niya. Pero bago po siya naging president, no, na-elect as president, napakarami niyang failures at nais kong ibahagi ito sa inyo. Ito po yung kanyang mga failure list from 1832 hanggang 1860. Ito lang yung kanyang bahagi ng kanyang buhay from 1832 to 1860 kasi 1860 siya naging na-elect bilang 16th US President. At siya po yung unang naging lumaban, no, na Republican. Kasi po naghahari ang mga Democrats, pero siya po yung unang lumaban at nanalong Republican na banner, no, sa larangan ng politika sa US. Okay? Narito po yung kanyang list of failures. Sabi rito, lost job in 1832. Tapos defeated for state legislature in 1832 rin. Okay, natalo siya. Okay? Natalo rin siya at nalugi ang kanyang business noong 1833. Okay? Okay? Elected to state legislature in 1834. At noong 1835, yung kanya raw pong sweetheart ay namatay. Tapos, defeated for speaker in 1838. Tapos, defeated for nomination for Congress in 1843. Elected to Congress in 1846. Lost nomination in 1848. Tapos, nireject siya for land officer in 1849. Defeated for U.S. Senate in 1854. Defeated for nomination for Vice President in 1856. Again, defeated for U.S. Senate in 1858. Nakita nyo, mas marami ang kanyang mga defeats, no? Mas marami ang kanyang mga failures. Parang pag inisip mo, balanse mo yung mas maraming naging success, ang kanyang success against his failures.
parang napakarami ang kanyang failures. Elected, tapos noong 1860, dun siya naging presidente, labing-anim na US President. Si Abraham Lincoln, kung inyong matatandaan, siya yung may famous na government of the people, by the people, and for the people. Ayan daw dapat ang ideal government. Gobyerno ng mga tao, gobyerno sa tao, at higit sa lahat para sa tao. Diyan po yan ang kanyang famous quote ni Abraham Lincoln. At meron din po siyang isa rin sa kanyang mahalagang quotation po ay etong kanyang sinabi, "Sir, my concern is not whether God is on our side. My greatest concern is to be on God's side, for God is always right." By Abraham Lincoln. So, yan po ang magandang kasaysayan, no, na ating matututunan sa buhay ni Abe Lincoln. Sabi nga, so much is made in our culture today of outward appearance and material possessions. Ngayon kasi, nakatingin na tayo dito sa mga panlabas at saka yung ano man ang ating tiyatangkilik. Sabi rito, remember that it is your virtuous inner qualities that create a lasting reputation. Ang mahalaga po ay yung ating kalooban, kung ano ang nasa puso natin. So pagpalain po tayo ng Panginoon at yan po ang ating bagong simula sa kasaysayan ni Abraham Lincoln. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Ikaw ang simula, Sabi nga, age is not an ending, but a sacred unfolding. Not a decline into weakness, but a divine elevation into a spiritual richness, legacy, and eternal significance. So ang katandaan daw ay nagpapahiwatig ng bagay na pangwalang hanggan dahil may buhay ka na ipinamuhay, o sabi nga ay life lived, may leksyon kang natutunan at biyayang tinanggap mula sa Diyos. Kaya sa mata ng Diyos, ang pagtanda ay hindi tungo sa pagkasira, kundi pagbubuo ng kanyang obra maestra. At ang tao, sinasabi ay ang crowning glory ng kanyang creation, ang korona ng kanyang gawa. Sana po ay may natutunan kayo sa ating programa ngayong umaga. Nais ko pong pasalamatan. Kung meron po kayo sana po ay may natutunan kayo sa ating programa ngayong umaga. Kung meron po kayo mga nais na ibahagi, may mga mensahe, kahilingan, o meron kayong mga nais na talakayin, no? Nais niyong i-suggest na talakayin sa ating programa, bukas po ang ating mga linya. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777 o 0918-9447-891. Hihintayin po namin ang inyong mga tawag at ang inyong mga mensahe sa amin. Nais ko pong pasalamatan kayo sa inyong pakikisama sa ating programa ngayong umaga. At nais ko pong pasalamatan ang mga tao na naging bahagi ng programa ito. Si Pastor Nerio Carranza, ang aming pong station manager ng AWR Manila.
si Andy Joaquin ang aming technical staff, Irene Asidao ang aming administrative staff, at si Wilmer Strito ang aming post-prod production staff. At nais ko pong pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong pagtangkilik. Tandaan po ninyo ang simula. Ang Usapang Senior po ay sumasainyo tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome na nagsasabing ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po hanggang sa muli. But